Magandang good morning again mga kapare koy. Balik tayo sa mundo ng teknolohiya at this time, i-discuss natin, palalawigin natin ang ating kalaman sa teknolohiya at public governance. At bakit nga ba kinakailangan natin ang teknolohiya within the public governance? Nakaraang chapter, meron akong nai-upload. It was all about the IT infrastructure on a smart city and the smart cities being run by the technology itself. Ngayon naman, palalawakin pa natin ang konsepto ng ganyang pamamahala. Sige. Paano ko ba sisimulan? Yan, nag-iisip ako. Ito na lang, sige. Maglibot ka sa Kamaynilaan. Ito yung sa you will ride a carousel, then look around you. Anong meron? What are the things na makikita mo? What are the commercial establishments that are in there? Ano ba yung mga komersyo na meron dyan? Ano ba yung mga sinasakyan mo? Paano ka nagbayad? Gaano karaming pera ang kailangan mo para mabuhay sa Metro Manila? And just watch on it. Tingnan mo. Ano ba yung meron dyan? Kaya naman, ito yung pinakauna. Tingnan mo kung ilang malls ang meron dyan sa Metro Manila. It is a city long before 90s and 2000, even now in the 2025, it is already a city and ilang malls ang meron doon. You might be able to count, merong SM, merong Robinson, merong merong Glorieta, you have Glorieta, merong Farmers. You have a lot of malls in there. Ilang Torre ang meron dyan. You have Soler, you have Park Inns, Hotel, you have ano pa ba yung mga nagtatower ng mga buildings dyan. You have ABS-CBN, you have GMA Network, you have TV5. Ano pa ba? Lahat ng yan, pare ko, pinapatakbo na ng teknolohiya. Pero, ito yung iaano ko sa inyo. I-share ko. Yung malls muna tayo. Paano ba mag-work ang isang mall in a certain city? Hindi ako yung mere concept, Work experience tayo. How our malls are operating in everyday life mo? At gaano ka kadalas pumunta sa mall na nandito sa Pilipinas? Siguro araw-araw ka nandyan. Kumakain, bumibili ng mga damit, ng mga apparel. Kaya naman, nagwi-window shopping. When you go inside the mall, imposible namang wala kang makikitang commercial establishment dyan. You will see lots of commercial establishments inside the mall. And alam mo ba gaano karami ang malls sa Pilipinas? Super dami, pare ko. So, ganito yan. Ito yung mall natin. We have the malls in the Philippines. Magsisimula yan ng 9 a.m. o kaya naman 10 a.m. and they will close in exactly 9 p.m. By the time na nag-12 na yan, pare ko, lahat ng malls dito sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao, nag-o-audit. Ino-audit nila yan. Magkano bang kita natin within this day? Ilan bang kinita natin within this day? So that on the next day, when the 12 p.m. click, tick, magre-refresh lahat ng server sa Pilipinas. And by the next day, i-clear cases natin yan. We are the workforce. I-clear natin lahat ng computer na nandun sa mall so that pine-prepare natin sila for the new audit. At bakit ko naman sinasabi sa inyo yan here in the IT Party List Group? Because we have to accept the fact na ang teknolohiya ngayon is needed at they are now running every economies that we have. Lahat ng ekonomiya na meron tayo are being managed by the server. Ito yung computers at dyan tayo mga information technology. At bakit ko yan nililink on the public governance side? Well, bakit ba?
Itatanong ko na lang, bakit nga ba natin kinoconnect lahat ng malls sa public governance? Kasi ano ba yan? Hindi naman kasi Pinoy talaga yung magmamay-ari ng mall. They are not hindi sila hawak ng gobyerno. It was a private company, private corporate group, pero hindi sila hawak ng gobyerno ha. But they are sending lot of monies in our economy. Kasi dyan tayo umahatak ng ekonomiya. And you have to understand it well. Kailangan ninyong maintindihan yan. At sa dinami-dami ng malls sa Pilipinas, oh, nako Lord, they all are being managed by the servers. Ito na yung mga IT infrastructure natin dyan. Tayong mga IT. We ITs are managing the servers. By the time na nag-click ng 12 PM yan, inaantay na natin ilan ang na-audit ng malls dito sa Pilipinas. Tadadadan! Yan tayo sa mundo ng information technology. Pare ko, lahat ng malls, lahat ng kahit ano pang malls na meron tayo sa Pilipinas, titingnan mo at tinitingnan mo, puro mina-manage ng computer at teknolohiya. At by the time na nag-12 PM yan, tayong information technology ang magmamanage yan, and makikita natin kung gaano sila umuusbong. Kakarumpot lang million yan, pare ko. Kakarumpot lang ang 1 million yan. At alam mo ba, dahil nga tayo ay isang nagtrabaho rin kung saan field. Alam mo ba na lahat ng malls sa Pilipinas is on a network? They are on a network and they are being managed by one server. Ito tayong mga IT. Kung magtataka ka sa Davao City, mabalik tayo sa Davao. They have Robinsons, they have SM Mall, they have Gaisano Davao, they have a Brisa Mall, they have Victoria Plaza. All of them are connected. Kung hindi mo na itatanong ha, lahat ng malls na yan ay konektado sa isang server. Ito na yung kaming mga information technology na nagmamanage yan. And, tip ko na lang yan sa inyong nakikinig. Tayo nga IT, we are managing it on a one computer line, one network. Isang network yan na minamanage nating information technology. Ito yung Gmall. And on the other side, we have a Brisa Mall. And on the other side, we have Robinsons. In one, kumbaga, hindi rin kasi sila bobo magtrabaho. We ITs are not like that. Hindi yung pupuntahan natin kada isa-isa yung malls. Hindi We will just sit on a one table and then on a one computer, tayong mga information technology ang magmamanage sabay-sabay ng lahat ng malls na yan. By the time na nag-click na yung 6 AM, kasi nga may opening. Ito yung 6 AM. By the time na 6 AM, tayong information technology, tayo na yung magla-login sa account natin, and then we will use the VMware and the VPNs, and then we will check yung computers na available on the malls na connected sa servers nila. And by the time of 6 AM, tayo yung magmamanage yun. We will, alam mo na, click the computer inside the Brisa Mall, inside the Gaisano Mall, inside the Super SM, inside the Robinson, inside the Gloriata Mall, inside the Walter Mart. Lahat ng malls na yan, naka-connected yan sa isang network lamang. And with the information technology, will sat on a one table line and then manage it at the same time. And by the time na nag-reach na yung 9 AM, that's the time na tayong mga information technology will relax. Magre-relax na ho tayo niyan. Because we've done the opening. Yan tayo. And by the time na 12 PM naman, eto na yon. Eto yung By the time na 12 PM ticks, yan na naman tayong mga information technology. Kaya kailangan ng mahiging training yan Mahiging pagsasanay, mahiging pag-guide para ma-process natin yan. And by the time na 12 PM ticks, yan na naman tayong mga information technology. Tadadan! Maghihintay tayo sa mga update ng treasury. Kung maigi naman yung pagkakaprocess, that's the time na mag-aano na tayo. Ting!
the closing remark of the malls, tayong information technology ang gagawa niyan. Magtatrabaho, and by the time of it, isang bagong ekonomiya na naman ang may puproduce ng malls na yan. Now imagine mo, ilan bang malls dito sa Pilipinas? You have to understand it well. That nagsipagkalat lahat ng malls na nandito sa Pilipinas. And they all are sending money, and anong yan? Sa ating ekonomiya. Yan tayo sa information technology. Yan ang sa'yo, since baka mamaya pumasok ka sa information technology, kaya naman sabihin mo, programmer ka lang, ganyan. At least alam mo na yung job description ng information technology sa loob ng mall. Now, let us check natin. Sige lang mo. I-check natin kung ilan ba ang malls na nandito sa Pilipinas. Halos lahat tayo merong mall. Now, why are we discussing such concept on the public vernan? Kasi nga di natin may kakaila. Ay, ang mga malls na yan, nagko-contribute ng malaki sa ating ekonomiya. Ang nakakasad lang hindi yan Pinoy. Hindi Pilipino ang may-ari ng malls. Lahat ng malls na yan, hindi Pilipino. Yan po ay pagmamay-ari ng mga Chinese, kaya naman Taiwanese. At yan tayo sa mundo. Bakit nga bang? Bakit kailangan nating i-discuss yan? Para humalaman ninyo na ang Pilipinas kahit paano kumikita ng marami dun sa mga malls. At lahat ng LGU kailangan i-accept ang realidad ng mga establishment nila sa malls. Hindi yan Pilipino ang may-ari niyan. Taiwanese at Chinese. Baka ikaw yung gustong pumasok sa mundo ng politika. So, maigi nang malaman mo yan ng maaga pa. Kasi nga, baka mamaya nagmamagaling-galingan ka. And like, when you enter the seat of a local mayor, magtataka ka, bakit wala tayong ekonomiya? And then, you will ask, how can we provide, di ba? How can we create economy out of it? So, baka mamaya magtanong ka, baka siguro malls, di ba? At least ngayon, alam mo na yung information technology sa loob ng malls. At baka mamaya, gusto mong magtrabaho doon sa mga malls na yan, di alam mo na yung job description mo. Tayong mga information technology yung opening at closing remark ng lahat ng malls. Ayan. Within our boundaries. In fairness ito yung pinakamaganda dyan Luzon, Visayas, Mindanao, they all have this so-called malls, di ba? At lahat nun yan, kahit saan ka ng lupalop ng Pilipinas, naka-establish yan, kahit na kung kunyari nandito ka sa Davao City and you want to manage the mall in General Santos City, o kaya naman on the Mangagoy of Tagbinas, Surigao del Sur, o kaya naman if you want to manage the may Gmall ba sa Luzon, sige, you have this SM in Davao and you want to manage the SM in Metro Manila, you have the Naga. There are a lot of malls in there and you want to manage every one of them. So, pwede. At yan ang process ng information tech sa lahat ng establishmento ng mall. At paano ba nila ginagawa yan? Paano namin ginagawa? Because we have this so-called virtual private network. At saka yung VMware. Lahat ng yan, minamanage yan ng teknolohiya. At kumbaga, kung tayo yung information technology, may ginang malaman mo Kasi nga, baka mamaya mag-information tech ka. So, makinig ka na lang. At by the time na 6 a.m., pupunta tayo dun at gusto mong i-manage lahat ng malls na nasa Pilipinas, you can do it. You can do it kasi tayo yung information technology. At yan yung trabaho natin. At bakit nga ba natin dinidiscuss yan? Because, alam mo na, baka mamaya ang kala mo lang sa information technology is yung magpo-program ka ng code, ganito, ganyan. Kaya gagawa ka ng website, gagawa ka mga programs. No, that's the IT infrastructure. At bakit nalilink siya sa public governance? Kasi nga, realidad yan.
na maraming malls dito sa Pilipinas and you have to accept it. Kasi baka mamaya umupo ka sa mayor's office and then you don't know how malls are, yun na. Pero in fairness dinidiscuss ko lang yan upang mapalawak natin yung kaalaman natin sa information technology at sa public governance. Kasi yan ang realidad. Maraming malls sa Pilipinas. Tumingin ka kahit saan. Pupunta ka at the time na mag-open ito ng 9 a.m. and then out ka ng 12 p.m. Lahat ho yan tumatakbo. Then pera. Pera ho ang napuproduce ng malls na yan. At alam mo na, when perang napag-uusapan, kasabay na ho ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya wag ho kayong magtataka kung bakit sisiw lang sa kanilang umutang. Sisiw lang sa kanilang umutang at sisiw lang para sa kanila para bayaran yan. Kasi yan ho tayo sa Pilipinas. Yan ho ang public governance at yan ho ang information tech. In fairness kakaupo lang ni Secretary Aguda. And clap your hands ako kasi kung nakikinig ka dun sa previous episode ko, I did discuss one of it, yung data center. And congratulations naman dun sa anong lugar yon, Laguna ba? Meron na silang data centers. Yay! Congratulations. Ekonomiya na naman ho ang mapag-uusapan yan. Industriya. At malaking pera ho ang makukuha ng Pilipinas ho dyan kapag nakahatak sila ng client. Parang malls din ho kasi yan. Nagtayo si President Bongbong Marcos ng data center on the Laguna at it's like parang malls lang din yan. Parang malls na nakalagay sa atin na in Luzon, Visayas, Mindanao, and they are connected on a VPN. At araw-araw ho yung kumukita ng million because we consumers would like to stay on a mall, buy something on a mall, eat on a mall, do something on a mall, watch cinema on a mall, enjoy on a mall, di ba? Parang ganyan din ho yan. At yan ho ang pinakaunang source ng income ng economy ng Pilipinas. Kaya kung magtataka ho kayo, bakit kami nagka-clap your hands sa Pangulong Marcos? Because, na. And congratulations naman. Mag-i-expect na ako na kaming mga IT pagdating ng araw, mapapriority na ng Pilipinas. Because, in fairness, they have now data center in Laguna. And malaking pera ho ang makukuha ng Pilipinas. Because who knows, baka mamaya pumunta yung Google dyan. Would you like to manage my company? How much per month? Diba? Kaya naman yung Meta pumunta dyan. Pumunta yung Meta. Will you be kind enough to accept my company so that, diba? Kaya naman yung Apple, lahat ng kumpanya, international company, pupunta sa data center mo. I-manage ng mga IT yan. By that time, diba, ang dami na ng isang ekonomiya na naman ang nabuhay ni President Marcos. Na-discuss lang natin yan kasi tayo ho alam mo na, nasa mundo rin ng information technology. Nakakapagtaka lang, baka mamaya lahat ng malls sa Pilipinas na ang dyan sa data center sa Laguna. Baka hindi na kayanin ng data center nila yung pagmamanage ng mga malls nila, di ba? Nagsikalat ho kasi ang malls natin sa Pilipinas. Nagsikalat lahat. Halos sila lahat nagbi-build ng malls. We have the malls everywhere. At paano ba yung server nila? Alam mo ba sa Gaisano Mall, Davao, minsan na rin kaming naloko niyan Biglang nagka-crash yung server ng Gaisano Mall. And na-realize namin sa dinami-dami ng mga dinami-dami ng mga pumapasok dyan, bumibili sa markets nila. Siguro maglalag talaga yung server. Kaso in the longer run, na-realize ko baka napagtripan kami ng data center ng Gmall. Kaya ginamitan niya na yung
alam mo yung access ng network, ng mga network specialists, they have the access kasi in every buildings ng mall. Kahit pa malayo yan, kahit nasa Jensen, kahit nasa Surigao del Sur, they can manage it. At napagtanto ko, tangin na, baka naglaro yun. At pinagtripan kami. Kasi kami sa workforce ng Davao, baba panaog, akyat panaog kami. Tsaka gusto kong i-insist yung hindi dapat yan ibaba yung server mo. Kasi, yun na, alam mo na. But they insisted, nakakatanga nakakatanga yung mga tao nun. Guys, Mall because they decided na ibaba yung server. Without knowing, later ko na-realize na it is possible na yung system engineer, network engineer ng main office ng Gmail or pinagtitripan lang tayo. Sinashutdown niya yung server, sinashutdown niya mismo para mag-shutdown, ting. Kami namang tanga na IT, isusulat namin sa board, nag-crash down, what time, ganito, ganyan. Nag-crash down, what time, ganito, ganyan. Nag-crash down, ganito, ganyan. Tangin na, sinakripisyo na yung guys, to real. Naglaro yung network engineer. So sabi ko na, wag na to. Hindi na to siya pwede. Ganyan kaming mga information tech sa mundo ng teknolohiya on the malls. Lahat ng malls sa Pilipinas. Baka mamaya ikaw yung pupunta dyan, mapasok ka, tapos mapagtitripan ka ni network engineer, tapos sasabihin, tripan kaya natin to, i-close kaya natin tong Gaisano to real, and then they could do that, di ba? With their authorization, their logins. Kaya naman ito na nga kasi yung sinasabing na virtual private network at VMwares, na kahit kung saan kang lupalop ng Pilipinas, kahit ang office mo nasa Mindanao, and you want to shut down the SM in Metro Manila, you could do that para lang matripan yung mall na yan. You could do that because you have the authority on it. At pinapag-usapan natin yan, pinapalawak natin yan because parte ho yan ng ng establishmento sa Pilipinas, at they are donating huge amount of money to the Philippine government. At yan ho ang teknolohiya at public governance. I-off ko na to, pakikinggan ko to mamaya, i-edit ko kung meron ba akong kasi i-upload ko to, i-update ko at i-post doon sa page ko. Kasi baka mamaya pumunta ka doon tapos magtaka, ano tong grupo na to? Maigi nang may malaman ka. Yes, wala. Maigi nang meron kang ma-learn doon sa group na yan kasi nga malay mo gusto mong mag-IT rin. Tapos sabi mo, lang naman, print lang naman tayong IT. Hindi malawak ang scope ng information technology. I-out ko na yan. Yan ang information technology, yan ang public malls, at yan ang public governance. I-out na, pakikinggan ko to, mag-aagahan pa ako. Out na tayo. Bye-bye. At back again. Dahil nga, anong minuto yon? 20 minutes. Okay. Nadagdagan na yan. Kung yun pare ko, yun, tawag natin, malls lang yun Tanong mo kay MRT, gaano karaming tao ang sumasakay sa MRT at LRT stations natin? Ilan kayong nagbibip, ilan kayong nagbebek, ng mga piso-piso dyan, mga 20 pesos, 40, 20 lang. 20, sa dinami-dami ninyong nagwa-wipe, sa-scan dyan, bumibili ng card, gaano karaming piso-piso ang isinasubmit natin sa gobyerno niyan? At paano sila nag-ooperate? Hindi ko alam yan Ang alam ko, yung sa mall. Pero kung just in case, parehas sila, isipin mo naman, Chong, kung gaano karami kayong sumasakay sa MRT, oras-oras, minuto, at ang dami ninyong bumibili ng beep card. Inaano ninyo, net. Diba? Sinlaki
kung gaano ka, kung gaano ka konti, hindi kung gaano karami ang naipoproduce ng mall, gaano sila kayaman within a day, paano sila kumikita ng ganyan. At the ng 12 p.m. midnight, 12 midnight, audit yung treasury, nagaganyan, nagbibilangan ng pera, nagbibilangan, pinapasa sa amin na IT yung mga audit nila. Ano pa kaya yung MRT at LRT ninyo? Ako naman. Kasi, ano ba yung closing period ng MRT at saka LRT? Di ba? Mag-audit, milyon. Ganyan. Kayaman ang Metro Manila. Then, alang perang na-audit natin yun. Sa dinabi-dami ng pasahero ng LRT, MRT, then, sa dinabi-dami ng ginagasto nila, diba? Imposibleng walang ekonomiya. At kakarampot lang yung milyon mo. Kasi they are running 24/7 and walang tigil yan. Walang tigil na pag-audit ng binabayad ninyong 20-20. Yan yung infrastructure natin MRT tsaka LRT tsaka yung mga malls. Ano po ba? Your 7-Elevens, pagpalagay na lang natin yung mga 7-Elevens ninyo. Nag-audit din yan, pare ko. Nag-audit din yan because that's economy. At every 12 midnight, pumapatak yan. Pumapatak yung nila. In fairness ang galing kasi may maiinggit nito kasi akala niya alam na niya lahat. Ako na po sa field nagtrabaho, ganito ang nalaman ko. Dito based on based of concept. Nagtrabaho ka kasi kaya medyo may alam ka. Yan ang Pilipinas, pare ko. Yan ang public governance. At kailangan mong i-accept yan. Kailangan mong tanggapin. Kasi dyan tayo humahatak ng mga yun? Minsan nang Governor Ayek Pimentel na saan tayo kukuha ng pera pang-procurement plan dun sa mga proyekto ng gobyerno, ng local government unit. At ang nasabi ko, tangina, baka yung minahan niya. Pwede. Yung minahan niya because merong kasapan to ng pera Pera, hindi mere konsepto. Pera, para-paraan. Di ba? Yan ang Pilipinas. Diyan sila humahatak ng mga pan-infrastructure. At kung magtatanong ka, ganito, ganyan, di ba? At least alam mo na. Center calls, you have a lot of buildings in here. Bakit ganun karami tayong Pilipino ang nag-a-apply non-stop sa corporate centers? Ako nakailang jumping session. jumping jack sa corporate groups. Bakit ganyan? Because it's economy. At hindi yan sa atin sa Amerika yan. Sisiyo lang sa kanila yan because ganito yan ang daming malls sa Pilipinas pero hindi sa atin. Maraming malls sa Pilipinas pero hindi sa atin yan. China yan saka Taiwanese. Ang Amerika naman ang daming corporate commercial building, corporate building sa Pilipinas. Kaso hindi rin sa atin. Hindi sa atin yan. Amerika yan. Yan yung mga investors sa ating bansa. Malls, corporate groups. Yan. Kahit yung MRT, LRT, hindi sa atin yan. Nagtatanga-tangahan tayo, tanga ng Pilipinas pagdating sa public governance. Hindi yan sa atin. Sa mayayaman ho yan. Sa mayayaman. At Taiwanese, it's either Taiwanese, Chinese, o kaya naman America. Yan lang naman. At bakit pinag-usapan natin yan sa public governance? Na-i-emerge natin yan because pera. Yan ho yung pinakaunang nagpupudos ng sa atin. Sana naman sa telecommunications, sa mga radio stations, o kaya naman sa yung tinatawag broadcasting station. Paano sila kumikita dyan, di ba? Di ko na yan Pero alam ko,
pera ulit. Kumikita sila sa pera. Oh, pera paraan 'yan. Aba, may ginayang malaman mo yung mga industriyang 'yan. Industriyang na nandyan. Kasi nga baka mamaya pumunta ka sa local office. Kaya ikaw yung nagsabing, ay, gusto kong tumakbo. Anong tatakbuhan mo? Mayor. Oh, hindi. Anong posisyon mo sa mayor? Wala lang. Anong gagawin mo sa pwesto mo sa mayor's office na yan? Wala akong alam. Oh, hindi ko alam. Kasi baka mamaya nangarap ka lang, di ba? Oo. Mamaigi na yung alam mo kung saan tayo kumikita ng pera. Kumukuha ng pera, pantustos dun sa mga proyekto ng nasa gobyerno. Oh. Yan ho yung mga industriya makikita mo sa realidad ng Pilipinas. Oo. At alam mo na, ganyan. Ganyan ang teknolohiya. The technology on the public governance. At alam mo na, kung puro na ako, alam mo na. Yan lang, gusto ko lang i-share sa'yo. Kasi baka mamaya putak ka ng putak dyan. Tapos ako naman to si silent type na nakatikam lang yung bibig. Di mo akalain na nakapagtrabaho yan. Kasi maraming taong putak ng putak eh. They love to putak ng putak. I want this one. I will be this one. This is my platform. This is what it is. This is what it is. Putak siya ng putak without walang experience sa field. May ginayang alam mo yung nasa field. Oo, ano yung nandyan, ano yung nakikita mo, bakit nakatayo yan, bakit nandyan yan. Because one day, kung pumasok ka man lang sa mundo ng public governance, at least alam mo na yan. Gaano sila mag-operate and their openings and closing remarks, paano sila nagbibigay, nagko-contribute ng pera sa gobyerno, paano nagpo-produce ng pera yan, paano kumikita ng pera yan. Kasi, alam mo na, ako naman yung, makinig ka na lang dyan kung gusto mong makinig, that's 30 minutes. Ako ay, lang naman, tikim, ang bibig. For the very long years. Ngayon lang ako nag-create ng YouTube channel ko. At ngayon ko lang share sa'yo yung mga naranasan ko on the field. Kasi that's reality. Yan ang realidad. Kaya, kung makikita mo ako, ito yung pamilya namin, ito ako silent lang. Nakatikim lang yung bibig. Yung iba dyan, mayayabang. Ang yayabang nila. They like to show off. Ako yung nandito lang sa gilid. Baka mamaya, makilala mo yung mga yan. Magpuputak ng putok yan. Putak ng putak. Yung bibig niyan, hindi mo matitikom. Ako, nakatikim lang. Tawag na ito. Hindi ako nagsasalita in the crowd. Ngayon, nagsasalita ako kasi mag-isa lang ako. Oo. Mag-isa lang ako. Yan. At yan lang naman ang kaalaman na gusto kong i-share sa iyo. Baka mamaya gusto mag-information technology at iba na ang ng teknolohiya ngayon. Iba na ang tinuturo sa inyo. At least ako, naroon akong na-share sa inyo na how technology is running on the public governance and how are they managing your economy. Because that is technology. Ano nga yun na-highlight? VPN, VPNs, VMwares, at saka kung ano pa. Audits ng Treasury within a day. Gano kayaman ang Pilipinas within a day. Gano milyon ang na-audit ng mga Treasury within a day. Yan lang naman ang na-share ko. Congratulations sa inyo mga trabahante dyan. Mag-ingat-ingat tayo. Baka mamaya wala kang SSS. Out na ako dyan. Sakto na yung 30 minutes na rant ko within the IT field. Congratulations to you all. Bye-bye. I-up ko to. It's a new chapter para may matutunan ka.